Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan po natin mga kababayan, dalawang bagay po, no? Ang palasyo po sa pamamagitan ng inyong magaling na PPO at PCO USEC Attorney Claire Castro ay mukhang wala pong masabi. This time walang masabi ang palasyo tungkol dito sa sinabi na naman ng walang kwenta at may saltik na Congressman Meow Meow. No, kasi itong si Meow Meow, talagang nagpapapansin po ito. Talagang gusto niya ng spotlight, gusto niya lang ng limelight, gusto niya laging siya ang pag-uusapan, no? So, meron na naman po siyang sinabi tungkol po diyan sa Mindanao. At sabi niya, ano daw po ba yung magiging repercussion niya doon sa sinabi niya? Baka daw anong gawin sa kanya ng palasyo, at ganun din kay Congressman Martin Romualdez. Lahat na lang inaaway nitong tokmol na to Isa rin tokmol ito basura po No, at ganoon din po, isa na namang tokmol din, no, yung kapatid po na panganay nung inyong tokmol na vice presidente na may 51 billion na mahilig yumutyot ng pokpok. Yan po ay si Pulong Duterte. Kasi po mukhang dinidepensahan niya po yung si Chavit Singson na sinampahan ng plunder and graft and corruption sa ombudsman. So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong inyong walang kwentang congressman na taga Dasmariñas, Cavite, yung 4th District dyan sa Cavite. Ewan ko ba bakit ito iniluklok ng mga taga Dasmariñas na maging representante nila, na wala namang ginawa kundi magngaw-ngaw. Imbis na isulong yung kapakanan ng mga taga Dasmariñas, ang isinusulong po ay ang sariling kapakanan, pagpapansin, paninira sa mga kapwa, mga mambabatas at sa ilang lider ng gobyerno na alam naman natin na wala siyang basihan, walang ebidensya, at ngayon patuloy po siyang nagdadaldal at meron pa siyang insinuation na baka daw po ang Malacanang ay ipapakulong na siya dahil sa sinabi niya tungkol po sa Mindanao, at kay Martin Romualdez na pinoprotektahan daw po ito ng Malacanang dahil sa baka daw po ay ililigtas ito o aabsueltuhin sa mga investigasyon ng flood control scam. So yan na naman po ang kanyang mga aligasyon, kanyang pagbibintang na walang kaakibat na mga ebidensya. Puro po haka-haka. Yung sinasabi niya, maunlad na sana ang Mindanao kung hindi lang sa mga politikong kurap na nasa NCR o National Capital Region. Alam mo, Mr. Barsaga, hindi ka pa pinapanganak, ano pa man yan, ganyan na po ang kalakaran. Ang politika sa ating bansa ay napakadumi, napakakurap, no? Wala naman sigurong malinis na politika, di po ba? Kung talagang maunlad na ang Mindanao, di sana noon pa, noon pang sabihin mo after magkastila, after mamayani ang mga Amerikano, ang Hapon, after ng World War II, di sana nagsisid na sila, umunlad na sila. Hindi po Kasi po, alam naman natin, sa bayan ng Mindanao, nandiyan pa rin nag-i-exist yung mga tribal. Yung mga sinasabi nating may kanya-kanya po silang mga parang kingdom. Yan pa rin po yan, no? Natin maiiwasan yan na may sarili-sarili sila. Diyan sila nag-migrate, diyan sila nagpuntahan Wala tayong magagawa diyan. 'Di ba? Ang kailangan na lang diyan ay magkaisa sila, i-give up nila yung mga self-interest nila, no? Sa kapalagay mo ba pag humiwalay ang Mindanao, magiging maunlad ka agad sila? Hindi rin po. Nandiyan pa rin yung mga pagsusulong ng kanya-kanyang self-interest at division. Di po ba? At wag mong sisihin
ang NCR sa ano nila, sa kanilang kinasasapitan. Marami na pong binigay na pagkakataon sa Mindanao na umunlad sila. Nandyan nga yung ARM dati, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ngayon po naging BARM. O, pinopondohan sila, may sarili silang administrasyon, autonomous nga sila eh. 'Di ba? Tapos sisisihin mo ang NCR, ano ka? Yung pamilya mong Barsaga, political dynasty diyan sa Dasmariñas for 4 decades. Di kabilang kayo sa pagpapahirap pala sa Mindanao. Bakit? Pamilya mo politiko sa NCR eh. Tanga, bobo, magsaliksik ka muna. Yan ang napapala ng puro saw-saw lang, ano? Gusto talagang magpapansin, gusto lang mabigyan yung kapritsyo niya na kulang sa pansin, may ADHD, may saltik talaga mga kababayan eh. Hindi alam ang pinagsasabi, nilaglag mo sarili mo, no? Pamilya mo, political dynasty. Politika mo humawak, ang patuloy na humahawak diyan sa Dasma for 4 decades. Hindi mo alam 'yon? O kasi ang alam mo lang maglaro ng computer games. O sabay ngak-ngak nga. Tapos pati yung pagbira mo kay Martin Romualdez na pinoprotektahan ng palasyo, meron kang resibo. O, di po ba mga kababayan, may alam kang insider info? Ilabas mo. Hindi yung puro daldal. Kaya nga po sabi ng palasyo, kasi tinanong po dyan si Yusek Castro sa kanyang press con, sabi niya, mahirap pong sagutin yung tanong nyo. Hindi po natin alam ang sasabihin natin kasi yung nagsasalita, walang mapakitang ebidensya. Maglabas muna ng ebidensya ng katotohanan nung sinasabi bago natin sagutin ang mga aligasyon na ganyan. Wala po eh. Yung ipakukulong siya ng Malacanang, bakit ka naman ipakukulong? Nagbigay ka lang naman ng opinion mo. Opinion mo yun eh. Diba? Hindi mo man sinabing tara, ihiwalay na natin ang Mindanao, magrevolusyon na tayo. Ayun ang medyo delikado. It is an act of sedition yan. You are inciting to sedition. Hindi po, ang sabi mo lang, maunlad na sana ang Mindanao kung hindi lang sa mga korap na politiko. Anong masama doon? Talaga namang maraming korap, hindi lang sa NCR, sa buong Pilipinas po. Wala pong politikong matino. Meron ding mga bahid ng dumi yan. Di sana kung may mga politikong talagang matitino, maunlad na ang Pilipinas. Tulad ng sa bayan yung Dasma, sana wala nang nagkalat na basura dyan. Maganda na ang inyong trust system. Wala po eh. Diba? So bago magsalita, magsaliksik. Maglabas ng ebidensya. Kaya nahihirapan po Malacanang. Ini-ignore na nga lang siya ng Malacanang eh. Kung ako kay Yusek Castro, pwede ba? Bago nyo itanong sa akin yan, mag-provide siya ng ebidensya. Kung wala naman lang, useless po yan. We don't give time to a useless person. Wala tayong time para sa mga basurang katulad sa lipunan ni Kiko Barsaga. Wala tayong time sa mga basurang pamilya ni Kiko Barsaga na patuloy na ini-ignore. Yung nanay walang kwenta. Damay nanay mo dito, Kiko Barsaga. Wala kang paggalang sa nanay mo. Lalong higit sa lahat, wala kang paggalang sa legasiya ng tatay mo. Binastos mo ang legasiya ng tatay mo. Kaya hirap na hirap po ang palasyo kasi useless eh. Hindi ka patol-patol. Ibig sabihin, walang kwenta, walang silbi. Maglaro ka na lang ng computer games mo. O di kaya yung joystick mo, salsalin mo na lang ang joystick mo. Pero pwede ba? Huwag ka nang mag-breed. Pwede ba? Huwag ka nang yumot-yot. Mag-aanak ka pa eh. Baka lalong dumami ang mga katulad mong saltik. Ang dami na ngang may saltik dyan sa Kongreso ng mga tinatawag nyong Gen Z. Magdadagdag ka pa, pwede ba? Ano bang tawag niya doon? Hopefully, no? Wag na itong makapag-breed pa. Baka meron pang dumaming lalong mga hayop, baliw sa ating lipunan. Okay, ito pa isa, yung Tokmol naman, nakapatid din ng isang Tokmol. Nagsalita na naman ng hindi niya alam yung pinanggagalingan nung nagkaso kay Chavit Singson. Hindi po ito in the context of freedom of speech or expression. Ito pong kinaso kay Chavit Singson na plunder at graft and corruption ay matagal na po ito sana. Yun nga lang dahil siguro
natatakot yung grupo na ito na magsampa ng kaso kalabanin si Chavit kasi po powerful ito. Pero po, nakakita po sila ng pagkakataon na sa tingin nila meron silang magiging kakampi sa katauhan ni Ombudsman Remulla na wala rin namang takot na labanan itong mga tiwali na ito. Nagsampa po sila ng kaso dyan. Biruin mo mga kababayan mong taga Ilocos Sur ang nagsampa ng plunder and graft and corruption sa'yo. Tapos sasabihin ni Pulong, curtailing the freedom of speech. May mga nag-uutos. Sabi rin ni Chavit Singson, mga attack dog na inutusan. Sino po? Maglabas kayo ng ebidensya. Yung sinasabing yung freedom of speech and expression, may demarcation po yan. Tandaan mo, Pulong, alam mo naman siguro yan. Your freedom is not absolute. Hindi po forever. Yun, lahat na lang sasabihin mo, lahat na lang gagawin mo. Hindi po. May rights din tayo na hindi absolute. Our rights and freedom are not absolute. Sorry po mali yun Your rights and freedom are not absolute. Laging may demarcation, laging may limitation. Kaya nga po may mga batas na libel saka cyber libel, di po ba? Kasi kung wala yung demarcation ng mga karapatan at yung freedom natin, kalayaan natin, ano tayo? Lahat na lang pwedeng sabihin, lahat na lang magbababuyan na lang tayo dito. Ano tayo? Lawless society. Anong klaseng society meron tayo? Nomads, mga ganon, walang kinikilalang batas. Ganon po Duterte. Ang kinikilala lang nilang batas ay yung batas nila. Batas ng kamao at batas ng bala. Yung sinasabi niyang freedom of expression, hindi naman freedom of expression yun Bakit? Kinortel ba? Pinigilan ba yung karapatan ni Chavit Singson na magsalita laban sa gobyernong ito o kanino man? Hindi naman cyber libel lang ipinataw kay Chavit Singson Plunder, graft and corruption, pagnanakaw po, pagnanakaw. Hindi naman sinabing kinakasuhan namin si Chavit Singson ng cyber libel kasi ito po sinabi niya. Hindi po Mali na naman yung konteksto ng pagbibigay mo ng opinion Pulong, maling-mali Parang katulad ka lang ng mga kapatid mo. Lutang na lutang kayo. Hindi nyo alam ang pinagsasabi ninyo. Lalong-lalo na pumatol ka sa fake news. Kay Paulo Ortega, fake news pala pero pinatulan mo. O di ba mga bobot tanga lang talaga kayo? Kaya tama pala yung sinasabi ni Larry Gadon Mga DDS, mga tanga at bobo. Biruin mo, ang layo-layo ng sinasabi mo. Freedom of expression or speech. Hindi naman cyber libel ang kinaso. Plunder, graft and corruption, mga pagnanakaw sa kaban ng bayan diyan po sa Ilocos Sur. O di ba? Para lang madepensahan mo si Singson, pero sabit pa rin. Pareho kayong sabit. Ano ba gusto nyo? Medalya isabit sa inyo o tali? Di ba? Mga tanga kayo Lalong-lalo na tong si Yot-Yot man para lang may masabi. Hindi alam ang pinagsasabi. Kung ako sa'yo, magtrabaho ka na lang. Ayusin mo yung first district mo, hindi yung puro kayo na sa Netherlands. Ayun trabahuhin nyo yung sa Manay, Davao Oriental. Nang putya naman mga kababayan Kaysa naman depensahan mo yung kinasuhan ng plunder, graft and corruption. Hindi po cyber libel. Hindi freedom of speech ang pinapatigil sa kanya, kundi yung malaya niyang pagnanakaw. Yung malana niyang pagkupit, pandurugas. Diyan po sa mga kapwa niya sa Ilocos Sur. O di ba? Ang layo talaga, nakakaasar Mga bobo at tanga talaga itong mga ito. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye bye, God bless.